Pangarap mo rin bang makapunta ng Buskalan at makapagpatato sa legendary living legend tattoo artist na si Maria Ogay o mas kilala bilang Apuang Ud? Sumakay sa nakakatakot na tramline pero pinaka-exciting part ng Buskalan Adventure o maglakad sa kanilang hanging bridge na ni-request pa mismo ni Apuang Ud kay Idol Robin Padilla upang maging mas madali o maging accessible na marating ang ating tattoo artist na si Apuang Ud. Isang simpleng tulay na magdudugtong at magbibigay ginhawa sa lahat ng residente at mga taong nais magpunta sa Buskalan, Kalinga. Isang lugar na matatagpuan sa sentro o puso ng Luzon, mga pinakamatataas na kalsada na dito rin naitala. Batay na rin yan sa pagberipika ng Department of Public Works and Highways. Ang nasabing highest point ay may taas o elevation na umaabot ng 7,968.7 feet o 2,428.66 meter above sea level. At dito yan sa Cordillera Administrative Region sa kalsada ng Sitio Ginghao, Tukukan, Tinok, Ifugao sa kahabaan ng Kiangan, Tinok, Bugyas Road. Ayon sa ahensya, mas mataas ito ng 568.07 feet o 173.14 meters kung ihahambing ito sa unang naideklarang highest point sa Katubo, Atok, Benguet na may elevation na umaabot ng 7,400 feet above sea level. So mga idol, narating na nga natin tong second highest point dito sa Atok, Benguet, dito sa kabahan niya ng Halsema Highway. So dito mga idol, ito ay may taas na 7,400 above sea level. So ito yung ano niya, arko o block na tinatawag mga lods. Sa taas ng mga kalsadang naitala at nagawa ay naging dahilan ito upang ang ulap ay abot kamay na ng katulad kong motorista. Ito na ulit mga idol, oh. Kitang-kita natin yung usok or ulap kung tawagin. Ayan. Ang lakas, oh, tinutulak na naman ng hangin yung mga ulap na yan. So yung ulap mismo na to mga idol, pag nasa baba tayo, ito yung bumabangga sa ibabaw ng bundok. Kaya mga idol yan, nakala mo, tapos yung hangin ang lakas. Diba kita nyo yung tawag na ito, yung hampas ng hangin, akala mo may bagyo. Pero mga idol, hindi umuulan. Totally, ano lang talaga to, ulap lang. Ganun to mga idol dito sa Halsema Highway. So ang haba nitong Halsema mula pa yata sa Baguio. Ayan, grabe. Hala, ito yung tinatawag na nasa langit ka na. Ano yun mga idol, ang lupit ng ano rito. Ang lupit mga idol, grabe. Grabe pre, Bart, Paps, grabe no. Galing no. Grabe. Dito kami nagkita-kita sa Petron, Caloocan ng buong tropa. Mula dito, 5 oras ang travel time para marating namin ang welcome arc ng Benguet Province. Ito na yung arko mga idol ng Benguet na kung saan pwede tayo mag-picture muna or take ng video bago tayo umalis. So mga idol, dumating tayo rito ng 6:33 AM mga idol. Dito yan sa arko ng Benguet Province. Yun, umalis nga tayo ng 1:30 kanina. Mula naman dito ay kailangan nating bumiyahe ng 30 to 40 minutes para marating ang Lion's Head. Isa itong palatandaan na malapit ka na sa mga sikat na pasyalan dito sa Baguio. Kapag nandito na kayo, dito nyo na i-take yung lunch ninyo.
At after ninyong mag-lunch 2 hours away mula dito ay mararating ninyo ang tuktok ng Mount Olis. At dito na magsisimula ang kamangha-manghang paligid ng Cordillera Mountain. Ang lupit ng ano rito. Ang lupit mga idol, oh. Grabe yung Sea of Clouds dito mga master sa Alsema Highway. Talagang literal na Sea of Clouds. Mananawa kayo. Ayan o, kapal niya no, dadaan pa rito. Lupit, ganda, panalo. Since mga idol, nandito tayo sa Alsema Highway dito sa Baguio. Dito rin naitala ang pinaka highest point elevation, no, ng construction ng highway. Grabe mga idol, kapag nakababa na yung helmet ko, wala na ako makita. Ayun, lumiwanag. Kita niyo yung mga idol, oh. Yung lakas niyan mga idol. Yan yung mismong ulap, no, na tumatakip dito sa kalsadahan ng Alsema Highway. Mamaya pag tumapat tayo dun sa kabila, bubugso ulit yung usok na yan papunta sa atin. At wala naman tayong makikita sa daan. Tulad nito mga idol, yan. Kita ninyo, kukuberan na tayo ng usok ulit yan mamaya. Yan yung ulap, grabe. Ganito naman yung sitwasyon ngayon dito pagkalampas natin sa makapal na ulap kanina at dadaanan na rin natin ang kamangha-manghang half tunnel na tinatawag at sikat dito. So mga idol, dito na tayo sa Mount Olis, paakyat. So ito yung daanan dito, paakyat. Yan, oh. Tarik talaga rito mga lods, ha. Tarik talaga. So yan. Grabe, matarik dito. So yan. Dito si Idol Hector sigurado. Dami ng paninda. Si Idol Hector andyan? Sir Hector? Sir Hector andyan? Nasa loob siya. Sa mga lods, marami rin talagang mga nag-overnight dito. So sa mga nag-overnight dito, 350 yung overnight dito mga lods. 100 pag day tour. May mga parkingan naman sila rito. Dito nga pala sa Mount Olis ay pwede kayong maglatag ng inyong mga tent at mag-overnight sa halagang 350 pesos only. Pero depende pa rin yan sa sitwasyon ng panahon. At kung hindi naman po maaari ay meron pong mga kalapit na campsite malapit dito na pwede nilang i-offer sa inyo. Katulad na lang ng Winterfields Campsite na kalapit lang mismo ng Mount Olis. At mula naman dito sa Mount Olis ay meron lamang 3.4 kilometers para marating. Ang second highest point, nasa 10 minutes away lang ang pagbiyahe mula dito. At hindi rin ito ganun kalayuan at sa mismong tabi lang to ng kalsada papunta ng Buskalan. Kaya pwede kayong mag-stop over para mag-take ng picture o ng video.
At mula naman dito sa second highest point ay merong 4 na oras na travel time para marating ang mismong Buscalan Village na kung saan ang tirahan ni Apo Wang-Ud. Ito na, nakita na natin yung arko. Ayan. Pagkatapos ng ilang oras, ilang araw na pagbiyahe natin, nakarating na natin ito mga idol. Welcome Wang-Ud, Buscalan. So pag nandito na kayo sa parte na to mga idol, medyo ingat kayo, baka madulas kayo dito at dumaretso kayo dyan sa gilid ng bangin. Kasi sobrang taas niyan mga idol, oh. Then ano siya, maraming guho kasi ng lupa galing dito sa gilid ng bundok. Kaya yan, tulad yan, puro na buhangin, durog na mga bato. So alalay lang talaga, dahil masyado ng panganib ba yan, tulad yan, oh. Marami ng landslide. So tinatanggal lang nila yan pagka bumagsak dito. Uy. So tinatanggal lang nila yan pagka para madaanan ulit. Yan. Kaso lang yun, sana safe tayo lahat. Then hindi sana umulan para wala tayong maging problema sa pag-uwi. Oh. Yes, grabe. Ito yung mga village na siguro, baka dyan yun. And then merong lubid. At ayun ba yung parang zipline na napapanood natin dati? Ang haba, oh. Uy, patay. Ang daming ibon. Wow, nakaka-amaze. Ingat lang talaga rito, baka dumulsay dito tayo sa kabila. Kasi bangin na yun mga idol, oh. Malalim yan. Hindi na tayo bubuhayin dyan pag yan tayo bumagsak. Doon na yun, yung mga tali, zipline. Yung mga zipline, di ko alam kung ano yan. Mga gamit na to. Grabe. Wow. So yung information mga idol, kailangan natin huminto dito. Ayan. Ay, sasakay sa tram. Pirma ulit. Yun. Hindi sasakay na ron. Ay, pati paano yung motor? So mga idol, sa mga magpupunta rito sa Buscalan, dito kay Wang-Ud, no? Pwede nyo kontakin yung transient nila, ma'am. Tapos sila na bahala sa inyo magpa-schedule kay Wang-Ud para sa tattoo. And then sa tutulugan ninyo. Ano yung Facebook page, ma'am? Zendayas Buscalan Homestay. Wow. Yun. Yung pag-pronounce niyo, ma'am, kakaiba. Ang ganda. No? Malapit po kami sa may palayan. Ayan. So yung view po ng sunrise at saka yung dito, makikita nyo po dyan sa homestay namin. Idol, sa mga nais pong magpabook dito, yung sinabi lang ni ma'am, lalabas yan sa Facebook page, yung nasa screen, yan po yung kanilang contact number, contact details para sa mga magpupunta rito sa Buscalan at gustong magpatato kay legendary Wang-Ud. Message lang po kayo kasi po very po sila approachable, kaya po lahat ng inquiries nyo masasagot po. Thank you mga idol, ma'am. Thank you. Alam nyo ba na mas pinadali na ang pagpunta sa legendary tattoo artist na si Apo Wang-Ud dahil nga sa meron na pong hanging bridge dito ngayon. Ang dating 45 minutes na paglalakad akyat Panaog, ngayon po ay kayang kunin ng 15 minutes lang gamit ang hanging bridge na to papunta kay Apo Wang-Ud. So mga idol, sa wakas narating na natin to. Nandito na tayo sa hanging bridge. Dito yan sa Buscalan. Papunta to kay Apo Wang-Ud. So dito kayo dadaan mga idol. Dahil dito mas pinabilis na yung papunta kay Apo Wang-Ud dahil yung dating 1 hour mahigit na trekking na dun kayo dadaan sa baba. Yan, bangin, bababa. Ayan, yung nakita natin. Ito master, ayan ayan ang daan. Pag ganyan, papuntang rice terraces yan. Tapos iikot pa mga idol pababa hanggang dun. So aabutin kayo ng 1 oras. Pero dahil dito sa hanging bridge na to, mas pinabilis na po at umaabot na lang ng wala pang 30 minutes para marating yung kay Apo Wang-Ud. Yun mga idol, impormasyon na kailangan natin ngayon. Medyo nagewang Master, medyo naano kami. Uy, kumikewang talaga master. Grabe, kumikewang. Kumikewang. Di ba daw mapipigtas? Makapal naman eh. Makapal master, pero dito tayo hawak. Makalawang ka dyan. Oo nga eh. So mga master, ito nakakaiba, kakaiba experience. Ayan. Ang taas mga idol. Grabe, tas sinamahan pa tayo
Taas mga idol, tapos sinaman pa tayo ng asa mga idol. Yan. Wow, tapos sa baba. Grabe. Dito sa bangin. Mga idol, ito naman yung kabilang side. Nakikita nyo mga idol. Ito yung kabilang side. Puro bundok talaga. Mga kasama natin nasa likod. Sa mga nais din pong magpatato kay Apo Wang Ud ay nagkakahalaga lang po ng 300 pesos per head para sa kanyang tato na 3 dot at 150 pesos naman para sa tinik na gagamitin pang tato. Yun nga, master. Yun na nga mga idol, tapos na tayo magpatato. Ito na nga yung ating remembrance dito sa Buskalan. So ang dami pa rin mga tao nakapila para matatutuan ni Apo Wang Ud. Good luck sa inyo mga idol sa mga pupunta rito. God bless.